Kagaya ng iba ang kwento ay may sariling bida. At sa kwentong ito yun ay si Jejo. Isa siyang perpektong estudyante na may perfect grade. Student president na tahimik lang lagi sa school. Kaya akala ng lahat school lang ang buhay niya, pero may iba pala siyang mundo na di alam ng karamihan. Nagsimula ang kwento habang sinasabihan ni Jay ang kanyang mga magulang na pupunta siya sa library. Isinuot niya ang kanyang gloves bago sumakay sa bisikleta niya. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagbisikleta papunta roon. Samantala, may ilang estudyanteng nag-uusap tungkol sa pagpunta sa internet cafe, pero tumanggi ang isa sa kanila. Bigla silang nagulat nang may mabilis na dumaan sa harap nila. Nagtaka sila kung ano yon at kung tao bang nakabisikleta ang nakita nila. Habang mabilis na nagbibisikleta si Jay, napansin niya ang ginagawang construction sa unahan. Pero imbes na huminto, astig siyang tumalon sa gilid nito at tuloy-tuloy lang sa pagbiyahe. May ilang magkasintahan namang nakatambay sa hagdan at nag-enjoy sa kanilang oras, pero nasira ang moment nila nang biglang dumaan si Jay sa tabi nila ng napakabilis. Habang nagbibisikleta, ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin at ang init ng gabi habang madali niyang kinakaya ang daan. Lumipat naman ang eksena sa ilang kabataang pinag-uusapan ang bagong bisikleta ng isa sa kanila. Nagtataka sila kung paano nagkaroon ng full carbon bike ang isang high school student at mukhang mabigat pa raw iyon. Ang may-ari ng bike na si TJ Kim ay nagyabang at sinabing walang makakapantay sa kagandahan ng bisikleta niya. Nakiusap ang mga kaibigan niya na makahiram kahit isang beses lang, pero sinabi niya na sarili na lang nilang bisikleta ang gamitin nila. Biglang may isa pang lalaking nagngangalang Minu ang nagtanong kung bakit bumili pa siya ng bagong bike kahit meron naman na siya dati. Maya-maya, napansin ni TJ ang isang taong pababa ng matarik na daan gamit ang bisikleta. Nagsimulang magsismisan ang mga estudyante habang iniisip kung baliw ba ang batang iyon dahil rumaraga sa ito pababa ng burol. Iniisip nila kung gusto ba nitong mamatay. Isinuot ni Jay ang hoodie niya at tumingin pababa ng burol bago siya nagsimulang pumadyak. Habang bumibilis siya, naalala niya ang mga salita ng kanyang mga magulang na inaasahan siyang magkaroon ng matataas na grado at maging matagumpay. Naalala rin niya ang tanong nila kung bakit bumababa ang grades niya, pati ang mga kaklase niyang nagsasabing pag-aaral lang ang kaibigan niya. Pero winasak ni Jay ang lahat ng salitang iyon nang buong bilis siyang rumatsada pababa ng burol. Nang makarating siya sa dulo, mabilis siyang lumiko habang kumikiskis ang gulong ng bisikleta niya sa kalsada bago siya tuluyang huminto at nagpahinga sandali. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa nakita nila. Nagawa raw ni Jay na mag-skid pababa ng burol nang hindi man lang nagpreno kahit isang beses. Nagtataka sila kung paano niya nagawa ang ganoong klasing galaw sa sobrang bilis na iyon. Sinabi ni TJ na nagpapasikat lang si Jay gamit ang luma nitong junk na bisikleta. Pero may ibang humanga sa skills niya. May mga nagsasabi na mukhang school president siya. May isa pang estudyante na si Jun at Minu na nag-uusap tungkol sa kanya. Hindi sila masyadong interesado sa school pero napansin nila si Jay. Sa school naman, normal lang ang buhay ni Jay habang nag-aaral siya. May mga estudyante na nag-uusap tungkol sa last episode ng Pepeto Manaloto at buhay sa school. Si Mia ay nakatingin kay Jay habang si Jay ay nag-aaral. Matapos yun si Yuna ay tinatanong siya kung nagre-review ba siya para sa exams. Nasabi ni Yuna na parang walang ibang ginagawa si Jay kundi mag-aral. Pero pinagtanggol ni Mia si Jay at sinabi na mabait naman si Jay kahit hindi siya ganong expressive. Bigla namang pumasok si Minu sa classroom. Agad siyang binati ng mga AI nito at tinanong kung naparoon ba siya para makita sila. Naiinis namang napaisip si Yuna kung ano na namang ginagawa ng bisakol na yon doon dahil pinapa-excite lang nito ang mga babae nang walang dahilan. Sumagot naman si Minu na hindi siya naparoon para kay Yuna kaya mas mabuti pang lumayas na ito. Inasar pa niya si Yuna at sinabing huwag siyang inisin sa umaga. Dahil doon, nagalit si Yuna at sinigawang lumapit siya rito. Sinubukan naman ni Mia na pakalmahin siya at sinabing huwag na niyang awayin ang sarili niyang kapatid. May isa pang estudyanteng nagngangalang Dom na nakaupo sa likuran nila at iniisip na cute si Yuna kahit galit ito. Samantala, naisip naman ni Minu na mas mabuti pang huwag na niyang pansinin si Yuna at gawin na lang ang totoong pakay niya. Lumapit siya sa desk ni Jay at nagpakilala, pero wala namang pakialam si Jay at bumalik lang ito sa pag-aaral. Sinabi pa niyang umalis na si Minu dahil busy siya. Pero biglang hinampas ni Minu ang desk niya at tinanong kung mahilig ba siya sa bike riding.
Kung interesado raw siya, pwede siyang sumali sa crew nila. Pinaalala ni Minu ang downhill ride na ginawa ni Jay kahapon at sinabi niyang sobrang astig daw noon. Ayon kay Minu, halos mabaliw sa gulat ang buong crew nila nang makita siyang mag-skid pababa ng burol. Hindi raw nila akalaing may ganoong kagaling na rider pala sa school nila. At higit sa lahat, ang rider pa palang iyon ay ang student president nila. Masaya siyang inimbitahan si Jay na sumali sa crew nila, pero hindi pa rin siya pinansin ni Jay at nagpatuloy lang sa pag-aaral. Dahil doon, tinanong ni Minu kung hindi man lang ba siya pwedeng magpanggap na nakikinig. Napansin naman ni Yuna na nag-uusap ang dalawa at nagtaka kung kailan pa naging close ang mga ito. Ganon din ang iniisip ni Mia. Sinabi ni Jay kay Minu na tigilan na ang pag-abala sa pag-aaral niya at kung tapos na raw ito magsalita ay umalis na sa harapan niya. Tumalikod naman si Minu at sarcastic na humingi ng tawad dahil naistorbo niya ang napakahalagang si pag-aaral ni Jay. Habang umaalis, iniisip niyang nakakainis talaga ang ugali ni Jay. Habang nag-aaral naman si Jay, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Minu. Naalala niya ang tiyuhin niyang nagregalo sa kanya ng bisikleta noong ika-13 niyang kaarawan. Sinabi noon ng tiyuhin niya na mahalaga ang pag-aaral, pero kailangan din daw niyang matutong mag-enjoy sa buhay paminsan-minsan. At kapag lalo siyang gumaling, magbabike trip pa raw silang dalawa balang araw. Maya-maya, natapos ang klase at nagsimula ng umuwi ang mga estudyante. Nag-inat si Yuna matapos ang nakakapagod na araw sa school at nagsimulang magreklamo tungkol sa pagsasayang ng kabataan nila sa puro pag-aaral. Pero pinayuhan siya ni Mia na pagtiyagaan na lang muna ang mga exam. Dati raw akala ni Yuna na magiging romantic at exciting ang teenage life, pero paulit-ulit at nakakaboring lang pala ang nangyayari araw-araw. Habang halos nagbe-breakdown si Yuna dahil sa stress, sinubukan siyang pakalmahin ni Mia maya-maya, tinanggap na rin ni Yuna ang sinabi nito at napaisip na sobrang depressing pala talaga ng realidad. Bigla namang sumulpot si Dom mula sa likuran at niyaya silang manood ng zombie movie ng sabay-sabay. Pero sa sobrang gulat, sinuntok agad siya ni Yuna habang sinasabing muntik na niya silang takutin hanggang mamatay. Habang namimilipit si Dom sa sakit, sinabihan siya ni Yuna na tigilan na ang pang-stalk sa kanya. Pero kahit nasaktan, iniisip pa rin ni Dom na si Yuna na talaga ang babaeng para sa kanya. Muli niya silang hinabol at pinipilit na manood sila ng pelikula sa bahay niya gamit ang nila, pero sinabihan lang siya ni Yuna na lumayas. Samantala, nag-impake na rin si Jay ng gamit at naghahanda ng umalis nang biglang pumasok si Minu sa classroom at sinabing may gusto siyang pag-usapan. Sinabi ni Minu kay Jay na bigyan man lang ng chance ang cycling sa pamamagitan ng pagsali sa crew nila. May isang tao raw kasing gustong humarap kay Jay ngayong gabi kaya iniimbitahan niya ito sa biking match mamaya. Pero diretsahang tumanggi si Jay. Sinabihan pa niya si Minu na tigilan na siya at bumalik na lang sa pakikipaglaro sa mga maliit nitong kaibigan. Hindi naman nagpatalo si Minu at sinabi niyang may lalaking nagngangalang TJ na binabastos ang bike ni Jay. Sinabi raw nitong luma at basurang bisikleta iyon. Wala naman daw sanang problema kung hindi sumipot si Jay, pero naiirita siya sa mga taong iniisip na puro specs lang ng bike ang mahalaga. Sa tingin ni Minu, matagal nang ginagamit ni Jay ang bisikleta niya, kaya gusto niyang makita ang mukha ni TJ kapag natalo ito ni Jay sa race. Sinabi rin niya na magkikita-kita sila mamayang gabi sa Green Park, at si Jay na raw ang bahalang magdesisyon kung pupunta siya o hindi. Nang gabing iyon sa Green Park, may ilang kabataang nagpapakitang gilas gamit ang kanilang mga bisikleta habang gumagawa ng iba't ibang stunts. Samantala, si Minu naman ay nakaupo sa isang bench habang nakikinig ng music. Bigla na lang may nagdikit ng malamig na Red Bull sa mukha niya kaya napatalon siya sa gulat. Tumawa naman si June at sinabing kumalma siya at uminom muna. Tinanong ni June kung sigurado ba siyang darating si Jay dahil matagal na silang naghihintay. Sumagot naman si Minu na wala naman silang ibang magagawa kundi maghintay. Dahil doon, sinabi ni June na tama siya at magpa-practice run na lang muna sila kung hindi talaga sisipot si Jay. Maya-maya, tinanong ni June kung bakit parang sobrang obsessed ni Minu kay Jay. Agad naman siyang pinatahimik ni Minu at sinabing baka iba ang isipin ng mga tao kapag may makarinig sa kanya. Tinanong naman ni June kung bakit ba talaga niya iniimbitahan si Jay. Sumagot si Minu na simple lang naman ang dahilan. Matagal nang ginagamit ni Jay ang bike na yon, at pakiramdam niya magiging mas masaya kung sasabay itong magbike kasama nila.
Ilang sandali pa, dumating si TJ dala ang bisikleta niya at agad tinanong kung nasaan na ang batang iyon dahil sobrang late na raw. Sinabihan naman siya ni Minu na maghintay pa ng kaunti. Tinanong ni TJ kung umatras na ba ang nerd na yon sa takot, pero sinabi ni Minu na huwag siyang masyadong mayabang. Dagdag pa niya, kung sobrang atat na siya, pwede naman silang mag-warm up round muna. Tinanong naman ni TJ kung kaya ba ni Minu mag-bike kahit injured pa ang paa nito dahil gusto niya raw talagang makarematch ito. Hindi nagtagal, dumating na rin si Jay sakay ng bisikleta niya. Napatingin ang lahat at nagtaka kung siya nga ba ang batang nakita nila kahapon. Tumayo si Minu at sinabing gusto sana niyang makalaban si Jay gamit ang carbon bike niya, pero sa susunod na lang daw iyon. Samantala, iniabot naman ni TJ ang kamay niya at sinabing akala niya ay hindi nasisipot si Jay ngayong gabi. Pero hindi siya pinansin ni Jay at diretsong nilampasan. Dahil doon, lalong nainis si TJ. Lumapit si Jay kay Minu habang sinasabi naman ni Minu na natutuwa siyang pumunta ito. Sumagot si Jay na simulan na agad nila ang race dahil busy siya. Pumayag naman si Minu at sinabing si June na ang magpapaliwanag ng rules. Binati ni June si Jay bilang senior niya mula sa parehong school. Nang marinig iyon, magalang na yumuko si Jay bilang respeto, na labis namang ikinagulat ni Minu dahil lagi siyang binabastos ni Jay. Sinimulan ni June ang pagpapaliwanag ng rules ng race. Isa raw itong one-on-one match at kung sino ang unang makabalik ay siyang panalo. Madali lang naman daw ang route at siguradong kabisado na yon ni Jay dahil pamilyar siya sa lugar. Dagdag pa niya, may mga bantay silang inilagay sa bawat kanto para sa kaligtasan at para masigurong hindi sila lalabas sa tamang ruta. Sinabi ni June na ang makakalaban ni Jay ay ang mukhang siga na lalaking nasa kabilang side. Sumagot naman si Jay na pagkatapos ng race na ito ay huwag na siyang gambalain pa nila. Pumayag naman si Minu sa kondisyon niya habang inaabot ni June ang helmet kay Jay. Napansin ni Minu na tinanggal ni Jay ang preno ng bisikleta niya para mas gumaan ito. Para kay Jay, mahalaga ang bawat segundo sa race. Maya-maya, sumakay na sina Jay at TJ sa kani-kanilang bisikleta para magsimula ang laban. Habang naghahanda, inasar ni TJ si Jay at sinabing subukan nitong sumabay sa carbon bike niya. Agad namang sinabihan ni Minu si TJ na tigilan ang pagyayabang at mag-focus na lang sa race. Pero sinagot lang siya ni TJ at sinabing alam niya ang ginagawa niya. Samantala, nagsuot si June ng kamera sa ulo niya at sinabing ikukuha niya sila ng video mula sa likuran habang nagra-race. May isa namang miyembro na nagsabing magsisimula ang race oras na tumama ang cog sa lupa. Itinaas niya ang kamay niya at sinabing maghanda na sila. Pagbagsak ng cog at pagkalansing nito sa kalsada, agad rumatsada sina Jay at TJ. Habang sumusunod si June mula sa likuran, napaisip siya na may advantage si TJ sa simula dahil mas magaan ang bike nito. Pero ayon sa kanya, hindi ibig sabihin na panalo na agad ito. Ang totoong laban ay magsisimula kapag todo na silang pumapadyak at bumibilis ng husto. Tumayo si June sa pedal para hindi siya maiwan sa likuran. Samantala, habang nauuna si TJ, patuloy niyang nilalait ang bike ni Jay at sinabing buong race na lang nitong titigan ang puwitan niya. Pero ilang saglit lang, nagsimulang bumili si Jay at unti-unti niyang hinahabol si TJ. Nang mapansin yon ni TJ, lalo pa niyang dinagdagan ang bilis. Maya-maya, may nakita siyang traffic cone sa unahan at nakaisip siya ng masamang plano. Bigla niyang iniwas ang bisikleta niya at tinamaan ang cone kaya tumilapon ito diretsyo sa harapan ni Jay. Agad naman itong napansin ni Jay habang napaisip si June kung ano na namang kalokohan ang ginagawa ni TJ. Mabilis na iniwas ni Jay ang bisikleta niya at naiwasan ang cone. Agad din niyang nabawi ang kontrol sa momentum ng bike niya. Pero napasigaw si June at sinabing tumingin siya sa harapan. Pag-angat ni Jay ng tingin, nakita niyang diretsyo siyang babangga sa isang kotse na nakaparada sa kanto. Imbes na huminto, bigla siyang tumalon papunta sa sasakyan, dumaan sa ibabaw nito gamit ang bisikleta niya, at maayos na nakalapag sa kabilang side. Labis itong ikinagulat ni June at TJ. Hindi nagtagal, muli na namang humarurot si Jay para habulin si TJ. Napabuntong hininga na lang si June sa sobrang ginhawa dahil naiwasan ni Jay ang isang posibleng aksidente. Agad niyang sinabihan si TJ na tigilan na ang kalokohan nito. Nagkunwari namang humingi ng tawad si TJ at sinabing nadulas lang ang paa niya. Pero sa isip niya, mas baliw pala si Jay kaysa sa inaasahan niya.
Habang sumusunod sa likuran, napaisip si June na baka may mapatay pa si TJ sa mga marurumi nitong galawan. Pero hindi rin siya makapaniwala sa mga ginagawa ni Jay. Hindi niya akalaing kaya nitong gumawa ng 360 flip sa ganoong kaikling oras. Naisip pa niya na sana nakita iyon ng live ng iba pa nilang kasama. Samantala, lalo pang binilisan ni Jay ang pagpadyak at muli niyang nahabol si TJ. Sinabi niya rito na tapusin na nila agad ang walang kwentang race na ito. Pagkatapos noon, lalo pang bumilis ang takbo ni Jay. Napaisip si TJ kung sinusubukan ba siyang mataranta ni Jay. Maya-maya, napansin niya ang isang matinding kurbada sa unahan habang si Jay naman ay dire-diretsong humaharurot papunta roon. Tinawag niya itong baliw dahil lalo pa itong bumibilis kahit sobrang delikado ng likuan. Para raw may death wish na ito ngayong araw. Pero imbes na bumagal, lalo pang nag-accelerate si Jay at biglang nag-drift paikot sa matinding kurbada. Mabilis siyang nakalusot sa kanto habang naiwan naman si TJ sa likuran. Nanatiling manghang-mangha si TJ sa nakita niyang galing ni Jay. Pati si June ay hindi makapaniwala na nagawa nitong mag-drift sa ganoong klaseng likuan. Wala raw siyang ideya kung saan natutong magmaneho ng ganoon si Jay. Kung gumalaw ito sa bisikleta, parang parte na mismo ng katawan niya ang bike niya. Samantala, hirap na hirap si TJ na habulin si Jay. Hindi siya makapaniwalang napag-iwanan siya kahit naka-full carbon bike na siya. Habang mabilis na umaandar si Jay, itinuro niya ang puwitan niya at sinabi kay TJ na yon na lang daw ang titigan nito sa buong natitirang race. Lalong nainis si TJ kaya mas binilisan pa niya ang pagpadyak. Kumaway naman si Jay at sinabing tatapusin na nila ito sa loob ng 4 na minuto dahil kailangan pa niyang mag-aral pagkatapos. Dahil doon, sinabi ni TJ na huwag masyadong mayabang porket nauuna siya. Galit na galit talaga siya sa mga hambog na taga Sunny High. Mas lalo pang binilisan ni TJ ang pagpadyak para habulin si Jay. Habang sumusunod naman si June, umaasa siyang magiging maayos pa ang lahat dahil baka may masaktan kapag ipinagpatuloy nila ang sobrang delikadong karera. Sinubukan ni TJ na lampasan si Jay, pero mahusay siyang hinarangan ni Jay kaya lalo lang siyang nainis. Sinabi ni TJ na sa pababang bahagi na lang niya ito tatalunin. Pagdating nila sa downhill, lalo pang bumilis ang takbo ng dalawa. Napasigaw si June at tinanong kung nababaliw na ba sila. Sinabihan niya silang magdahan-dahan dahil may bakod sa dulo ng pababa. Kailangan daw nilang bumagal kung ayaw nilang mamatay. Pero dahil desperado nang matalo si Jay, lalo pang naadik si TJ sa bilis at patuloy lang siyang nag-accelerate. Pagdating ni Jay sa pinakadulo ng pababa, mahusay niyang inislide ang bisikleta niya. Sinipa niya ang bakod at ginamit ang puwersa nito para baguhin ang direksyon ng takbo niya. Samantala, si TJ naman ay nawawalan na ng kontrol sa bisikleta at pakiramdam niya ay diretsyo na siyang babangga sa bakod. Sinubukan niyang magpreno pero huli na ang lahat at malakas siyang sumalpok sa fence. Mabilis na sumunod si June mula sa likuran at agad tinanong kung ayos lang ba siya. Napansin naman ni Jay ang pagkakabangga ni TJ at tinawag niya itong talunan. Pagkatapos ng aksidente, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa mukha ni TJ. Nag-aalalang tinanong ni June kung maayos pa ba siya, pero mas nangingibabaw pa ang inis ni TJ kaysa sa sakit ng pinsala niya. Samantala sa park, naglalaro lang si Minu ng video games habang hinihintay matapos ang race. Maya-maya, may isang taong nagsabing may paparating na. Nakita nilang si Jay ang unang dumating kaya nagtaka ang lahat kung natalo ba si TJ. Hindi sila makapaniwalang natalo ito ng bagong salta. Sinabi naman ni Minu na puro iyabang lang pala si TJ pagkatapos ng lahat. Masaya pa siya dahil natalo ito, dahil lagi niyang sinasabi na mas mahalaga ang rider kaysa sa bike. Huminto si Jay sa harapan nila habang excited naman ang mga tao na mapanood ang video na ni-record ni June. Tinanggal ni Jay ang helmet niya at pinaalala kay TJ ang sinabi nito bago magsimula ang race. Pagkatapos, ibinato niya pabalik ang helmet at hinila pababa ang hoodie niya. Sinabi niyang tigilan na siya sa walang kwentang kalokohang ito sa school. Pagkatapos noon, sumakay siya ulit sa bisikleta at umuwi na. Habang papalayo si Jay, hindi maiwasan ng mga kabataan na mamangha dahil sobrang astig ng dating niya. Ilang sandali pa, dumating na rin sina June at TJ. Agad tinawag ni June si Minu. Tinanong naman ni Minu kung anong nangyari kay TJ habang sinisigaw ni June na kunin agad ang first aid kit. Nagtataka ang ibang miyembro kung ano bang nangyari at kung kailangan na ba nilang dalhin si TJ sa ospital.
Lalo tumindi ang galit ni TJ at sinabi niyang dalhin agad si Jay sa harapan niya. Samantala, nakauwi na si Jay dala ang bisikleta niya sa balikat. Pagpasok niya sa bahay, sinabi ng kapatid niyang si Ju Woyon na naka-night shift ang nanay nila at tinanong kung saan siya galing. Pinagsabihan siya ni Ju Woyon na tigilan na ang mga kalokohan dahil baka hindi siya makapasok sa magandang university. Sinabi rin niyang kailangan na niyang mag-mature dahil hindi na siya bata. Pero biglang inanunsyo sa TV na magsisimula na ang susunod na episode ng Tea Time, kaya agad tumakbo si Ju Woyon para panoorin ito. Sa sobrang pagmamadali, nadapa siya sa gilid ng pinto at gumulong sa sahig habang nasasaktan. Pero nang makita niyang nagsimula na ang Tea Time, bigla naman siyang natuwa. Hinayaan na lang siya ni Jay na manood ng TV at dumiretso siya sa banyo para maligo. Habang naliligo, naalala niya ang nangyari sa race kanina. Pakiramdam niya ay may kakaibang emosyon na dumadaloy sa katawan niya, isang bagay na hindi pa niya nararamdaman dati. Kinabukasan, naghanda si Jay para pumasok sa school at inilabas ang bisikleta niya. Tiningnan niya ang gulong at napansin niyang nasira ito dahil sa race kagabi. Lumabas naman si Ju Woyon at tinanong kung iyon pa rin ba ang gagamitin niyang bike papuntang school. Sumagot si Jaejo ng oo bago sumakay sa bisikleta niya. Sinabi ni Ju Woyon na talagang adik si Jay sa bisikleta. Habang nag-i-stretch si Jay, sinabi naman ni Ju Woyon na sinasayang lang niya ang lakas niya tuwing umaga at dapat inilalagay na lang niya yon sa pag-aaral. Sumakay si Jay sa bisikleta niya at sinabing mamaya na lang ulit sila magkita. Habang inaayos ni Ju Woyon ang salamin niya, napaisip siya kung kailan ba talaga magmamature si Jay. Maya-maya, may nakita siyang kuting na may dalang pagkain kaya bigla siyang natuwa. Agad niya itong hinabol habang sinasabing bumalik ito. Samantala, may mga taong sumasakay na sa bus mula sa bus stop. Napaisip si Mia na muntik na niyang ma-miss ang bus papuntang school. Hindi nagtagal, huminto ang bus dahil sa matinding traffic. Kasabay noon, si Jay naman ay mabilis na nagbibisikleta sa kalsada. May isang lalaking nasa bus na nagreklamo tungkol sa traffic at sinabing gusto na rin niyang bumili ng scooter o kung anumang mas mabilis gamitin. Nagtaka naman si Mia kung ano bang pinag-uusapan ng mga tao dahil hindi niya maintindihan ang tsismisan nila. Maya-maya, nadaanan ni Jay ang bus na sinasakyan ni Mia at napansin niya itong nagbibisikleta. May ilang tao sa loob ng bus ang namanghang mas mabilis pa ang batang iyon gamit ang bisikleta kaysa sa mga sasakyan sa kalsada. May isa pang nagsabing magbabike na rin siya simula bukas. Samantala, si Dom naman ay papunta rin sa school habang nagrereklamo tungkol sa traffic. Tinanong ng tatay ni Dom kung gusto ba nitong banggain na lang ang mga sasakyan sa harap para umandar na sila. Pero sinabi ni Dom na huwag na niyang gawin yon at sundin na lang ang batas sa kalsada. Nang sumilip siya sa labas, may nakita siyang estudyanteng nagbibisikleta, kaya agad siyang na-excite at sinabing gusto niya rin ng ganoon. Samantala, habang nagbibisikleta si Jay, may isa pang taong sumabay sa kanya. Ang taong iyon pala ay ang principal nila. Tinanong nito kung kumusta na siya. Magalang namang bumati si Jay habang sinasabi ng principal na natutuwa siyang makita itong puno ng energy tuwing umaga. Tinanong ni Jay kung madalas ba itong magbike papuntang school, at sumagot ang principal na dapat daw talagang nagbibisikleta ang isang lalaki papasok sa trabaho. Pinayuhan din niya si Jay na maging maingat at unahin ang kaligtasan, kaysa sa sobrang bilis, dahil hindi raw gaanong welcome ang mga bike rider sa sidewalk o kahit sa kalsada kaya kailangan nilang mag-ingat. Dagdag pa niya, hindi na raw marunong gumalang ang mga tao ngayon dahil kahit bike lane ay hinaharangan pa. Maya-maya, sinabi niyang tama na ang usapan at kailangan na nilang bilisan dahil hindi pwedeng malate sa school ang principal at student president. Pagdating sa school, may ilang estudyanteng pinaparusahan ng security guard habang ang iba naman ay bumabati rito. Biglang dumating ang isang estudyanteng nagngangalang Lee habang astig na nakasakay sa skateboard. Dumaan siya sa tabi ng guard at nagsabing peace. Pero agad siyang hinawakan ng mga guard at sinabing huwag silang peace. Tinanong pa nila kung anong nangyari sa buhok niya at baka daw may natapong orange juice rito. Tinanong din nila kung nasaan ang school bag niya. Walang pakialam namang sumagot si Lee na iniwan niya lang iyon sa school dahil wala naman daw siyang balak mag-aral. Lalong nainis ang guard sa kanya, pero biglang may nagsalita at nagtanong kung anong nangyayari roon. Tinanong ng principal kung bakit may ganoong kaguluhan agad sa umaga. Agad namang umayos ang security guard at sinabing pinapatupad lang niya ang school dress code.
Sinabi naman ng prinsipal na hindi magandang simula ng araw ang ganoong eksena. Pinapunta niya ang mga estudyante sa kani-kanilang classroom at sinabing tigilan na nila ang pagsira sa imahe ng school. Masigla namang sumagot ang mga estudyante na gagawin nila ang best nila para magmukhang cool ang school bago sila mabilis na tumakbo habang sinasabing malaya na sila. Napansin naman ni Lee ang ilang babaeng naglalakad at nagtaka kung kailan pa nagkaroon ng ganoong kagagandang girls sa school nila. Binati niya ang mga ito bilang iladis at niyayang sabayan siyang mag-lunch dahil mag-isa lang daw siya. Tinawag naman siyang adorable ng isa sa mga babae at sinabing sumama siya sa cafeteria. Napailing ang guard at sinabing gumugulo na naman si Lee, pero sinabi lang ng principal na in-enjoy lang nito ang kabataan niya. Pagkatapos noon, sinabi ng guard na may morning assembly pa sila ngayong araw, pero ikinagulat niya nang sabihin ng principal na ite-text na lang niya ang announcement sa lahat. Samantala, sa classroom, may ilang estudyanteng masayang nagkukulitan, habang ang iba naman ay sawang-sawa na sa paulit-ulit na routine araw-araw. Binati ng principal ang mga estudyante para sa assembly ngayong araw. Napansin ni Yuna na may kakaibang style talaga ang principal pagdating sa mga ganitong bagay. Tinanong niya si Mia kung ano ang ginagawa nito, pero si Mia pala ay tulala habang iniisip si Jay. Dahil doon, tinanong siya ni Yuna kung in love na ba siya kay Jay. Bigla namang sumulpot si Dom at binati si Yuna, pero agad siyang binato nito ng libro, habang tinatawag siyang Band-Aid loser. Sa isip naman ni Dom, baka paraan lang daw iyon ni Yuna para ipakita kung gaano siya nito kagusto. Samantala, naglalakad si Jay sa hallway habang nagbabasa ng libro nang madaanan niya si Minu na napapalibutan ng mga babae. Tinawag siya ni Minu at kinongratulate dahil sa ginawa niya kahapon. Sabi niya, ang ganda raw ng pagkakatalo niya kay TJ. Nagtaka naman ang isang babae kung paano kilala ni Minu ang student president, at simpleng sagot lang nito na nagkataon lang daw na magkakilala sila. Sa classroom, kalahati ng mga estudyante ay natutulog habang nagtuturo ang teacher. Isa na roon si Dom na pati laway ay tumutulo na sa notebook niya. Pagpatak ng 12 oras 30 minuto agad nag-lunch break ang mga estudyante. Umupo si Dom sa tabi ni Yuna habang kumakain, pero suntok lang ang nakuha niya kapalit. Pagbalik ng klase, tulog na naman si Dom. Samantala, pasimpleng tumitingin si Mia kay Jay, pero nang mapansin siya nito ay agad siyang umiwas sa sobrang hiya. Pagkatapos ng school, may ilang estudyanteng nag-uusap tungkol sa panonood ng Breaking Bad mamaya. Habang naglalakad pa uwi si Dom, iniisip niya kung ano nga ba ang itinuro sa school ngayong araw. Maya-maya, napansin niya ang bisikleta ni Jay at nakiusap kung pwede niya itong subukan kahit saglit lang. Pero hindi siya pinansin ni Jay at dire-diretsong umalis gamit ang bike niya. Dahil doon, pinakyuhan siya ni Dom at sinabing ituloy lang nito ang sobrang yabang niyang ugali. Biglang tumayo ang balahibo ni Dom nang marinig niya ang boses ni Yuna. Naglakad siya sa tabi nila at sinabi kay Yuna na ito raw ang Wi-Fi network ng buhay niya habang buhay. Napamura na lang si Yuna sa sobrang inis habang iniisip kung anong kasalanan ang nagawa niya para maranasan iyon. Tinanong ni Dom kung mukha ba siyang smooth at shiny ngayong araw, pero sinabi ni Yuna na hindi makintab ang mukha niya kundi puro laway lang. Sinabi naman ni Dom na tigilan na raw ni Yuna ang pagpapanggap na hindi siya gusto nito at iyon daw ang sikreto niya para maging pogi. Dahil doon, sinipa siya ni Yuna sa binti at pinatahimik. Samantala, habang pauwi si Jay sakay ng bisikleta niya, napansin niyang flat na ang gulong. Naisip niyang baka dahil iyon sa matinding race kahapon. Maya-maya, dumating si TJ at tinanong kung gusto ba niyang ayusin ang basurang bike niya. Habang naglalakad naman pa uwi si Dom, iniisip niya na sobrang daming pagmamahal ang ibinigay sa kanya ni Yuna ngayong araw. Napaisip pa siya kung ganito ba talaga kahirap ang mga relasyon sa isip at katawan. Dahil sobra siyang natulog sa school, sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Pero bigla niyang napansin na pinapalibutan ng ilang siga si Jay kaya naging seryoso agad ang mukha niya. Tinanong ni TJ si Jay kung masarap ba ang tulog nito kagabi dahil siya raw ay hindi nakatulog sa sobrang inis matapos matalo sa race at dahil sa sugat niya sa noo. Pero imbes na matakot, tinanong lang ni Jay kung sino ba sila. Lalo itong ikinainis ni TJ at tinanong kung tingin ba nito sa sarili niya ay napakaastig niya. Bigla niyang sinipa ang bisikleta ni Jay kaya bumagsak ito sa lupa. Sinabi ni TJ na pinahiya siya ni Jay sa harap ng crew niya sa race kahapon tapos ngayon ay ini-ignore pa siya nito. Dahil sa galit, sinuntok siya ni Jay.
Pero mahina lang ang suntok niya at gasgas lang ang naidulot nito kay TJ. Lalong nagalit si TJ at tinanong kung paano siya nito nagawang suntukin. Sinabi naman ng mga kasama niya na mukhang nababaliw na ang student president. Pagkatapos noon, sabay-sabay nilang binugbog si Jay habang tinatanong kung masarap ba ang pakiramdam niya ngayon. Dinurog pa nila ang salamin niya at halos bugbugin siya ng sobra. Tinanong ni TJ kung paano na siya papasok bukas dahil wasak na raw ang mukha niya at dapat tandaan na nito ang mukha niya. Pero kahit bugbog na si Jay, sumagot pa rin siya na hindi niya alam kung sino si TJ o kung ano ang gusto nito kaya mas mabuting lumayas na lang ito. Dahil doon, sinabi ni TJ na kailangan niya itong bugbugin hanggang bumalik ang katinuan nito. Hinawakan niya ang kwelyo ni Jay at sinabing uunahin niyang ayusin ang maduming bibig nito. Biglang sumingit si Dom at sinabing tigilan na nila yon. Tumayo si TJ at tinanong kung sino naman ang nerd na yon. Sumagot si Dom at tinanong kung feeling matapang ba sila dahil 3 laban sa 1. Sabi pa niya, bored na siya, kaya pwede raw bang sumali rin siya. Sinabi naman ni TJ na parang inaanyayahan lang ni Dom ang sarili niyang mabugbog kaya huwag siyang sisihin mamaya. Pero pinigilan siya ng isa niyang kaibigan at sinabing tigilan na nila yon. Pabulong namang sinabi ng isa pa niyang kasama na delikado raw si Dom. Biglang kinabahan si TJ matapos marinig ang tungkol sa mga kalokohan ni Dom noon. Kaya nagdesisyon siyang umalis na lang at sinabing hindi niya maatim ang mga loser na ito. Dagdag pa niya, dapat pasalamatan ni Dom ang kaibigan nito dahil nailigtas siya ngayon. Pagkatapos noon, pinaalis niya na rin ang mga kasama niya. Habang papaalis ang mga ito, tinanong ni Dom kung saan sila pupunta. Sa isip niya, siguradong naramdaman lang daw ng mga iyon ang sobrang lakas ng aura niya kaya sila tumakbo. Pagkatapos, iniabot niya ang kamay niya kay Jay at tinanong kung ayos lang ba siya. Pero sinabi lang ni Jay na ayos siya at kalimutan na lang siya nito. Dahil doon, nainis si Dom at nagtaka kung bakit parang lahat ng tao ay ganoon ang trato sa kanya. Kasabay noon, naglalakad pa uwi si Minu kasama ang ilang babae nang madaanan sila ni TJ. Inasar nito si Minu at tinawag na spoiled son habang pinagtatawanan ang Sunny High. Nagtaka naman ang mga babae kung ano bang problema ng lalaking iyon. Maya-maya, napansin ni Minu si Jay sa unahan kaya sinabi niya sa mga babae na mauna na lang dahil may naalala siyang importanteng bagay. Medyo nainis naman ang babae at tinanong kung ano bang biglang nangyari. Sinabi ni Dom na wasak na ang bisikleta ni Jay at sobrang bugbog pa nito. Pagdating ni Minu, agad niyang tinanong si Jay kung anong nangyari sa mukha niya at kung nasangkot ba ito sa away. Sinabi naman ni Dom na binubugbog si Jay ng mga taga Mountain High kaya dumating siya at pinigilan ang mga ito. Napaisip si Minu kung si TJ ba ang may kagagawa nito dahil malamang naghihiganti ito matapos matalo sa race kahapon. Pero sinabi ni Jay kung na-enjoy ba nila ang palabas at pwede bang umalis na lang sila at pabayaan siya. Dahil doon, humingi ng tawad si Minu at sinabing hindi niya naman intensyong madamay si Jay sa gulong iyon. Sinabi ni Jay kay Minu na kalimutan na lang ang lahat at huwag nang banggitin pa ang crew nila sa kanya kailanman. Sinubukan naman ni Minu na kumbinsihin siyang pumunta man lang sila sa pharmacy para magamot ang mga sugat niya, pero sinabi lang ni Jay na lumaya sila. Tinanong ni Minu kung ano bang problema niya at sinabi na pwede naman nila siyang ihatid pa uwi kahit papaano. Pero muli silang tinaboy ni Jay at sinabing huwag silang makialam sa buhay niya. Sa isip naman ni Dom, sobrang tigas ng ulo ni Jay. Bigla niya itong tinapik ng malakas sa likod kaya bumagsak si Jay. Sinabi pa ni Dom na hindi naman daw niya ito tinamaan ng ganoon kalakas. Napasigaw naman si Minu at tinanong kung nababaliw na ba siya. Sino raw ba ang nananakit pa ng taong sugatan na? Walang pakialam namang sumagot si Dom na ang dami raw kasi nilang satsat, kaya pinatahimik na lang niya. Pagkatapos noon, binuhat niya si Jay at sinabing ihahatid niya ito pauwi. Inutusan naman niya si Minu na dalhin ang bisikleta nito. Tinanong ni Minu kung saan ba sila pupunta, pero sumagot si Dom na hindi niya rin alam. Nang tanungin naman siya kung alam ba niya kung saan nakatira si Jay, umiling lang siya. Dahil doon, napatanong si Minu kung wala ba talaga ito sa tamang pag-isip at bakit niya pa pinatulog si Jay. Dumaan muna sila sa pharmacy kung saan bumili si Minu ng gamot habang iniisip kung ano ang dapat nilang gawin kay Jay pagkatapos nito. Samantala, naglalakad pa uwi si Juwoyon habang iniisip na uwi muna siya bago pumunta sa tutoring lesson niya.
Maya-maya, may napansin siyang taong nakahandusay sa lupa at inisip niyang baka isa ito sa mga bully mula sa Nihai. Pero nang makita niya ng maayos ang mukha nito, napaisip siya na pamilyar iyon. Ilang segundo pa, napagtanto niyang si Jay pala iyon, kaya agad niyang sinigaw ang pangalan nito. Napansin ni Dom at Minu ang taong tumatawag kay Jay. Tinanong ni Dom kung kilala ba nito ang walang malay na batang dala nila, habang sinabi naman ni Minu na mukhang ganoon nga. Biglang kinabahan si Juwoyon at naisip na delikado ito dahil nakatitig sa kanya ang dalawang iyon. Pakiramdam niya ay mabubugbog din siya kapag nahuli siya, kaya wala siyang balak maranasan ang sinapit ni Jay. Tinawag siya ni Dom at tinanong kung magkamag-anak ba sila ni Jay. Pero habang naglalakad palayo, sinabi lang ni Juwoyon na wala siyang alam. Nagtaka si Dom kung iba bang tao ang tinatawag nito. Napansin naman ni Minu na parang may kahawig ito. Pareho raw sila ng nakakainis na mukha at paraan ng pagsasalita ni Jay. Dahil doon, napaisip silang baka kuya nga ito ni Jay. Habang sumisipol, biglang binilisan ni Juwoyon ang paglalakad. Naiinis namang tinanong ni Dom at Minu kung bakit nagpapanggap pa itong kalmado, habang halatang tumatakas naman. Agad nila itong hinabol habang sinisigawang huminto. Nang maabutan nila ito, tinanong nila kung bakit tinatakbuhan niya ang sarili niyang kapatid. Sumagot naman si Juwoyon na kailangan niyang unahin ang sarili niya. Napaisip si Dom na sobrang selfish pala nito katulad lang ng kapatid niya, habang sinabi naman ni Minu na baka talagang nasa lahi nila yon. Sumagot si Juwoyon na si Jay naman kasi ay nagsisimula ng makipag-away at magkaroon ng mga loser na kaibigan. Ang pathetic daw ng sitwasyon nito. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay nila Jay. Nilagyan ni Dom ng bandage at antiseptic ang mukha ni Jay habang sinasabing nagawa na niya ang lahat at nasa pasyente na ang natitirang paggaling. Tinapik naman siya ni Minu at sinabing maayos ang ginawa niya habang nagtataka si Juwoyon kung sino-sino ba ang mga baliw na ito. Napansin ni Minu ang band-aid sa ilalim ng ilong ni Dom at tinanong kung nagpapapugi ba ito. Sumagot naman si Dom na secret daw niya yon. Bigla namang hinila ni Minu ang band-aid at sinabing mapunta sa impyerno ang secret na yon. Pagkakita niya sa ilalim nito, sobrang nagulat siya at sinabing siguradong papagalitan siya ng todo ng prinsipal kapag nalaman iyon. Tinanong naman ni Minu kung may ibang tao pa ba sa bahay. Sumagot si Juwoyon na bihirang umuwi ang mga magulang nila. Dahil doon, napaisip si Minu na parang katulad lang din ng bahay nila ang sitwasyon. Habang tumitingin sa paligid, napansin niya na puro libro ang kwarto ni Jay at sinabi niyang sobrang boring naman ng buhay nito. Tinanong naman niya si Juwoyon kung bakit masama pa rin ang tingin nito sa kanila. Sumagot si Juwoyon na gusto lang niyang siguraduhin na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa pagiging kaibigan ni Jay at baka balak lang nilang magnakaw. Hindi raw siya makapaniwalang may kaibigan si Jay. Sa isip naman ni Minu, parang pareho lang talaga ang magkapatid at gusto niyang sapakin sa mukha si Juwoyon. Samantala, may nakita si Dom na picture frame at napaisip kung bisikleta ba ni Jay ang nasa litrato. Sumilip naman si Minu at tinanong kung sino ang nasa picture. Akala nila noong una ay si Juwoyon yon, pero itinama niya sila at sinabing si Jay mismo ang nasa litrato. Dahil doon, lalo pang dumami ang tanong ni Minu tungkol kay Jay, simula kailan pa ito nagbibisikleta at bakit lang ito biglang sumulpot kahapon. Habang nagmumuni-muni si Minu, napansin siya ni Dom at bigla nitong nakita ang mukha ni Yuna sa kanya. Napaisip siya kung nababaliw na ba siya o baka sobrang lonely na niya lately. Hindi kasi alam ni Dom na magkapatid pala sina Yuna at Minu. Habang nakatingin si Minu sa lalaking nasa larawan, sinabi niyang kamukha ito ni Jay. Maya-maya, nagising na si Jay at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa bahay niya. Tinawag siya ni Minu na President at tinanong kung gising na ba siya sa wakas. Agad namang tumayo si Jay at mabilis na inagaw ang picture frame mula sa kanila. Sinabihan niya silang layuan ang mga gamit niya at umalis na sa bahay niya. Pinakita naman ni Minu ang mukha ni Jay at sinabing sila ang nagdala rito sa bahay at nag-alaga sa kanya. Sumagot naman si Dom na hindi na nito kailangang magpasalamat ng sobra dahil normal lang iyon para sa isang kaklase. Dahil doon, nainis si Jay at biglang tinanggal ang mga bandage sa mukha niya. Napaiyak naman si Dom dahil nasayang daw ang pinaghirapan niya. Pero sinabi lang ni Jay na umalis na sila dahil wala siyang ganang makipagtalo. Tinapik ni Dom ang balikat niya at tinanong kung ganito lang ba talaga niya sila paalisin matapos siyang buhatin pauwi. Pero sumagot si Jay na hindi naman sila magkaibigan.
Biglang naging excited sina Dom at Minu na tingnan ang computer ni Jay. Gusto raw nilang makita kung anong klaseng pictures ang nasa desktop nito, at kung anong tipo ng babae ang gusto ng student president nila. Agad namang sinigawan sila ni Jay at sinabing huwag nilang gagalawin ang computer niya.